bata. Ako nga pala si Teacher Jeneline Moreno. Pero maaari niyo akong tawaging Teacher Jen. Ngayon, ating tatalakayin ang sinaunang kabihasnan sa Asya. Ngunit, bago tayo magpatuloy sa ating aralin, narito muna ang layunin ng ating aralin. Una, natatalakay ang kahulugan o konsepto ng sibilisasyon at kabihasnan. Pangalawa, nabibigyang halaga ang kabihasnan ng Mesopotamia, India at China sa pamamagitan ng pagguhit ng ilang mga naiambag ng mga ito. At panghuli, nakakasagawa ng angkop na hakbang para iwasan ang pagsakop sa Asya. Naiintindihan ba ang layunin, class? Ngayon, class, simulan natin ang ating aralin sa pag-alam sa kahulugan ng sibilisasyon at kabihasnan. Una, ang sibilisasyon ay hango sa salitang Latin na civitas na nangangahulugang syudad na tumutukoy sa pamumuhay sa kalunsuran. At ginagamit bilang kasing kahulugan ng sibilisasyon ang kabihasnan. Ito ay nagbuugat sa salitang bihasa na nangangahulugang may sapat na kasanayan o mahusay na isang bagay. Ngayon, dumako na tayo sa kabihasnan na Mesopotamia, India at China. Ngunit, unahin natin ang kabihasnan ng Mesopotamia. Ang Mesopotamia ay matatagpuan sa bahaging Iraq na nagmula sa salitang Greek na meso o pagitan at potamos o ilog na nangangahulugang lupain sa pagitan na ilog. At ang ilog na ito ay tinatawag na Ilog Tigris at Ilog Euphrates. May mahaba ding lupain sa Mesopotamia na tinatawag na Fertile Crescent na dahilan kung bakit sinakop ang iba't ibang kabihasnan sa Mesopotamia tulad ng Sumerian, Mesopotamian, Babylonian, Assyrian, Chaldean at Persian. Naiintindihan ba, class? Yun, unahin natin ang Sumerian. Ito ang unang nanirahan sa Mesopotamia noong 300,500 BCE. Dito makikita ang templo na tinatawag na ziggurat na nagsilbing tahanan at templo sa isang syudad. At ito ay sagradong lugar na tanging pari lamang ang makakapasok. Ang mga Sumerian ay naniniwala sa maraming Diyos o polytheism. At ang Sumerian ay dito naganap ang unang sistemang panulat na kauna-unahan sa buong daigdig. Ito ay tinatawag na cuneiform ng ibig sabihin ay hugis sinsel at likha din ng Sumerian ang gulong at araro. Ang pangalawa naman na sumakop ay ang Akkadian. Ang Akkadian ay pinamunuan ni Sargon I. Ang mga Akkadian ay nakatira sa hilagang bahagi ng Mesopotamia sa syudad na Akkad o Agabe. Ang pangatlo naman ay ang mga Babylonian. Ang Babylonian ay ang pangatlong sumakop sa Mesopotamia na pinamunuan ni Hammurabi na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Mesopotamia. Ang batas ni Hammurabi ay kilala sa tawag na Code of Hammurabi. Nakasaad dito ang paghahangad ni Hammurabi na pigilan ang malakas na abihin ang mga may hina at tiyakin na mabigyang hustisya ang mga balo at ulila. At ang pang-apat naman ay ang Assyrian. Ang Assyrian ang pang-apat na sumakop sa Mesopotamia na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Babylon. Si Tiglath-Pileser I ang nagtatag ng imperyong ito. Si Tiglath-Pileser I ay nagawang talunin ang pinakamahusay na hari sa Ashur na siyang unang namuno sa Assyria at tinawag si Tiglath-Pileser I na tagapagtatag ng imperyong Assyrian at di lumaon at napasakamay ni Tiglath-Pileser III ang Assyria. At ang panglimang namang nasumakop sa Mesopotamia ay ang Chaldean na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Babylon at pampang ng Ilog Euphrates. Si Nabopolassar ay ang haring namuno dito. Si Nabopolassar ay hari ng Chaldean na namuno sa Chaldean. Sa sanipwersa ni Cyrus at Nabopolassar ay masasakop nito ang lugar na Nineveh. Sa ilalim naman ng pamumunan ni Nebuchadnezzar II na pamangkin ni Nabopolassar ay natamo nila ang rurok ng Kadikalaan. Bukod pa dito ay pinagawa niya ang Hanging Gardens of
Babylon na para sa kanyang asawa na kabilang isa-isa sa 7 wonders of the ancient world. At ang pang-anim naman at ang huling sumakop sa Mesopotamia ay ang Persian. Ito ay pinamunuan ni Cyrus the Great at ang dahil dito sa imperyong ito ay Imperyong Persia ay natigil ang 3,000 pagpupunyagi ng mga mamamayan sa Mesopotamia. Ang Mesopotamia ay naging malawak na imperyo ng Persian. Dito din umusbong ang sibilisasyong Greek at pagbagsak na imperyo ng Persia mula sa kamay ng hari ng Macedonia na si Alexander the Great. Aking uulitin ang mga sumakop sa Mesopotamia ay ang una, Sumerian, Akkadian, Babylonian, Chaldean, Assyrian at Persian. Ngayon, dumako naman tayo sa kabihasnan ng India. Ang India ay matatagpuan sa Timog Asya na kung saan ay nakahiwalay ito sa ibang bahagi ng Asya dahil sa Himalayas. At kahit nakahiwalay ito ay nakaranas pa din ito ng pagsakop. Ngayon class, pag-aralan naman natin ang Harappa at Mohenjo-daro. Ang Harappa ay matutuklasan sa Punjab na kasalukuyang bahagi ng Pakistan. Ang Mohenjo-daro naman ay sa katimugang bahagi ng Indus. At kalaunan na hindi napigilan ng Harappa ang bangis ng mga Aryan, kaya't kung nang tumagal ay ang Aryan ang namalagi sa India. Sumunod naman ang panahong Vedic. Ang panahong Vedic ang pamamalagi ng mga Aryan sa India ay hango sa 4 na sagradong aklat na tinatawag na Vedas. Tinatawag na panahong Vedic o Vedic Age ang pamumuhay ng Aryan noong sinakop ito ng bansang India. Ang Vedas ay isang tinipong akda ng mga nakalipas na digmaan, ritual, sawikain at salaysay. Mayroong tinatawag na 3 antas sa lipunan ang mga sinaunang Aryan. Una ay ang mga maharlikang mandirigma, pangalawa, mga pari, pangatlo ay mga payak na mamamayan. Dito din nabuo ang sistemang caste sa India, hango sa terminong caste na kasta na nangangahulugang angkan. Itong sistemang caste ay binubuo ng Brahmins o mga kaparian, Kshatriya o mga mandirigma, Vaishya o mga payak na mamamayan, at Sudra na siyang pinakamababang uri ng lipunan. Maraming makapangyarihang estado ang matatagpuan sa kapatagan ng Hilagang India. Kabilang dito ang Magadha, Kusala, Kuru at Gandhara. Noong 322 BCE, nakontrol ni Chandragupta Maurya ang kaharian ng Magadha. At noong namatay si Chandragupta, pinalitan ito ng kanyang anak na si Bindusaran. Si Ashoka o Asoka naman ay kinikilalang pinakamahusay na pinunong Maurya at isa sa pinakamahusay na pinuno sa daigdig. Sumunod naman, sumailalim ang India sa Imperyong Gupta at pinalitan ng Imperyong Maurya. Ngayon class, ang dalawang imperyo na nabanggit ko sa kabias ng India ay ang Imperyong Gupta at ang Imperyong Maurya. Ngayon class, dumako naman na tayo sa huling kabiasnan sa kabiasnan ng China. Unang dinastiya dito ay ang tinatawag na Xia Dynasty. Ang Xia Dynasty ang unang dinastiya sa China. Ang Xia Dynasty ang unang dinastiyang namuno sa China noong 2200 BCE hanggang 1750 BCE. At ang sinaunang pinuno sa China ay tinatawag na anak ng langit na nagtataglay ng mandato sa langit o mandate of heaven. Sumunod naman sa Xia ay ang Shang Dynasty. At ang sumunod naman sa Shang Dynasty ay ang Zhou o Chu Dynasty. At ang sumunod dito, ang Zhou Dynasty ang pinakamahabang kasaysayan ng China. Ang Zhou Dynasty, dito umusbong ang Confucianism, Taoism, legalism. Ngayon, dumako naman tayo sa nagtatag ng imperyo sa China. Ang Qing Dynasty ang unang naghayag ng unang emperador sa China. Ito ay si Shi Huangdi. Sa dinastiya rin ito hangong salita China. Sa ilalim din ng dinastiyang ito ay naipatayo ang Great Wall of China upang magsilbing proteksyon sa iba pang naghangad na sakupin ang China. Sumunod sa dinastiyang Qin ang dinastiyang Han.
Ang Han Dynasty, ito ay nahati sa 3 kingdoms na binubuo ng dinastiyang Jin ng Kanluran, dinastiya sa Silangan, at dinastiya sa Hilaga at Timog. Muling nabuklod ang China sa ilalim ng dinastiyang Su, na sinundan ng dinastiyang Tang na tinuturing na dakilang dinastiya sa China. Pagkatapos bumagsak ang dinastiyang Tang, ang panibago naman ay ang dinastiyang Song o Song, sumunod naman ang dinastiyang Yuan, sunod ang dinastiyang Ming, at ang makabagong China na kung saan naitatag ang dinastiyang Qing o Qing nang matapos magabi ang dinastiyang Ming, at ang dinastiyang Qing ang huling dinastiyang naitatag sa China. Nauunawaan na klas, aking uulitin, ang kahulugan ng kabiasnan ay ginagamit bilang kasing kahulugan ng sibilisasyon na biyasa at may sapat na kaalaman. Ang Mesopotamia ay kilala bilang cradle of civilization dahil maraming kabiasnan ang sumakop dito. Mayroon ding mahabang lupain sa Mesopotamia na tinatawag na Fertile Crescent na dahilan kung bakit sinakop ang Mesopotamia. Ngayon, ang mga sumakop sa Mesopotamia ang Sumerian, Akkadian, Babylonian, Assyrian, Chaldean at ang Persian. Malaki ang naging epekto ng pananakop ng iba't ibang kabiasnan sa Mesopotamia, katulad ng pananakop ng Sumerian. Dahil sa Sumerian, naganap ang sistemang panulat na kauna-unahan sa buong daigdig na tinatawag na cuneiform. Ang dalawang imperyong naman na sumakop sa bansang India ay ang imperyong Maurya at imperyong Gupta. Sa China naman, ang mga umusbong na dinastiya sa China ay ang Xia Dynasty, Shang Dynasty, Zhou Chu Dynasty, Qin Dynasty, Han Dynasty, Jin Dynasty, Su Dynasty, Tang Dynasty, Song o Sung Dynasty, Yuan Dynasty, Ming Dynasty at ang Qing Dynasty. At dyan nagtatapos ang ating paksa ngayong araw. Muli, ang ating paksang aralin ngayong araw ay mga sinaunang kabiasnan sa Asya. Sana'y kayo natuto sa ating aralin ngayong araw. Dito na nagtatapos. Paalam at mag-ingat palagi.